Roxy's point of view. Lintik na buhay to. 28 anyos na ako eh. Pinaghihigpitan pa rin ako. Mukha tuloy akong teenager na kailangan pang tumakas para lang makagimik. Punit pa yung damit mo. Sabi ni Annie sa akin. She's my best friend. Sumabit sa bakod eh. Ay. Sagot ko bago mapabuga ng malalim na hininga. Huwag mo nang pansinin. Design lang yan ng pagtakas mo. Napapailing naman si Micah. Bakit kasi hindi ka nilang magpaalam? Hindi yung parang lagi kang magnanakaw. Girls, it's either na hindi ako papayagan o sasama sila para lang mabantayan ako. Natatawang ani ko. Alam nyo naman, magmula nang mangyari yung incident na yun, palagi nang mahigpit sa akin sila mami. Idagdag pa na only child ako. Hindi ko rin naman masisisi sila tita. Saad ni Micah. Tama na yan, let's party na. Hinila kami ni Annie patungo sa harapan. Napatawa naman ako at nag-umpisang gumiling doon. Nakipagsabayan kami sa mga babaeng nando doon. Pero nang may lalaking nakisali na, umalis na kami sa dance floor. Nagtungo kami sa bar counter at dun uminom ng uminom. Break na kami ni Alvin, sabi ni Annie. Nahuli ko siya na merong kabembangan. Hindi ko alam kung ilang beses nang naloloko tong mga kaibigan ko. Ang gaganda pero puro mga tanga sa pag-ibig. Siguro forever single na nga talaga kami. Wala rin kasing nagtatagal na lalaki sa buhay ko. Lalo pa at strict ang parents ko. Naiinis sila kaya ayun. Goodbye, lovers. What if tayong tatlo talagang para sa isa't isa? Nakangising sabi ni Micah. Pwede naman, sagot ni Annie. Masarap din namang magpaligaya mga babae. Sabi sa napapanood ko. Try natin. Nakangising pakikisakay ko. Nagkatinginan kaming lahat at nagtawanan na lamang. Ganito ang bonding namin. Mag-usap ng puro kahalayan. Nagpatuloy lang kami sa pag-inom hanggang sa pare-pareho kaming bumagsak. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan ng driver ng dalawa kong kaibigan. Pinasundo ko ang mga ito sa mga gwapo nilang driver at hindi ko sila kayang iuwi. Nahihilo ako. Nakangusong sabi ko. Mukhang marami kang nainom eh. Napalingon ako sa gilid ko nang may nagsalita. Kahit lango ako sa alak, hindi ko maiwasang mamangha sa taglay na kagwapuhan ng lalaking nagsalita. Ang ganda rin ng build ng kanyang katawan at masasabi kong gawain niyang manakal sa kama. I'm Alfred. Nakangiting Anya bago maglahad ng kamay. May I know your name, Harry? Roxy. Halos pabulong kong sagot bago tanggapin ang kanyang kamay. Parang may ilang libong kuryente ang dumaan sa buong sistema ko nang magdampi ang palad naming dalawa. Ang init ng kamay niya at mukhang nananakal talaga sa kama. Magaan din ang pakiramdam ko sa kanya kahit pa hindi ko siya kilala. Parang nakita ko na nga siya eh. Are you alone? Tanong niya. I'm with my friends. Tinuro kong dalawang kaibigan kong nasa isang gilid at bagsak. Hinihintay ko lang yung mga susundo sa kanila. Ikaw, may maghahatid na ba sa'yo? Tanong nito. Pwede kitang ihatid. I'm free naman. And I'm alone. Tumakas lang ako sa amin eh. Kaya hindi ako pwedeng magpahatid. Natatawang sabi ko. You know, strict kasi ang parents ko kahit 28 na ako. May nangyari kasi noon eh, tapos only child pa ako. Kahit dun lang sa kanto, mas magandang makauwi ka ng safe. Sambit niya. Don't worry, hindi kita gagawa ng masama. Wag na, kaya ko naman yung sarili ko. Nakangiting sagot ko. Lumalim ang kwentuhan namin ni Alfred na may kasamang pag-inom. At ang kwentuhang yon, nauwi sa kwarto habang pareho naming inuungol ang pangalan ng bawat isa. Alfred! Halinghin ko habang nakahawak sa kanyang buhok. Pagkatapos niya kasing ilabas lahat sa loob ko, pinunasan niya ang pechay ko at kinain na naman. Mahilig pala siya sa tahong ano? Ayoko na. Hinihingal kong saad. Nanginginig na yung tuhod ko.
One more. Sagot lang niya. Wala naman akong nagawa't umungol na lamang ng malakas habang dinadama ang eksperto niyang dila. Nang matapos si Alfred, gumapang ang halik nito paakit sa tiyan ko hanggang sa matunto nito ang aking labi. Proven and tested. Nananakal nga siya sa kama at masyadong marahas. Ang sarap mo. Bulong nito sa tenga ko. Hinding-hindi ako magsasawang kainin ka kahit magdamag pa. Hinawakan nitong leeg ko't hinimas-himas. Ang lakas ng dating niya sa kama. Idagdag pang magkabilang braso at likod nitong may tattoo. Kaya lang wala nang next time. Tugon ko. Kaya nga sinusulit ko ni. Nakangising sagot niya. O kaya, pupunta na lang ako sa inyo't ipapaalam ko sa parents mo na pakakasalan kita. Compatible naman kami. Mukhang mas matanda lang siya sa akin ng 3 taon eh. Alfred, hindi mo kaya si Daddy. Tugon ko. Baka ma-shotgun ka pa nun. Marami ring pagsubok ang ibibigay sa'yo nun. Kaya ko namang harapin yun. Anya, kaya ko mga pagsubok na yun para sa'yo. Sira! Natatawang sabi ko lang bago siya muling halikan. At muli, humiling pa ng 1 round ang mokong na pinagbigyan ko na lamang. Nang matapos kami ay bagsak si Alfred. Naghihilit pa ito habang nakayakap sa katawan ko. See you when I see you. Ninakawan ko ito ng halik bago ako mabilis na nagbihis at umalis. Antok na ako at susuko na rin ang katawan ko sa sakit pero nilalabanan ko. Nang makarating sa bahay, napabugan na lang ako ng malalim na hininga bago simulang akyatin ang bakod. Ahap din ng pempem ko. Bulong ko habang umaakyat ng bakod. Mas nadadagdagan pa ang sakit ng katawan ko dahil nahulog ako. Mabuti na lamang at mababa ang binagsakan ko. Pwisit! Mangiyak-ngiyak kong sambit bago tumayo. Maingat akong pumasok sa likod at laking pasasalamat ko dahil hindi ako nahuli. Agad kong ibinagsak ang katawan ko sa malambot kong kama at pumikit. Single forever pero naranasang masakal sa kama. Natatawang anya ko bago mapailing. Sana makita ko pa si Alfred. Gusto ko ulit siyang makita at makausap. Sana siya na ang destiny ko. Akala ko hindi malalaman nila mami ang ginawa kong pagtakas. Pero lintik na yan. Masyadong ginalingan ni Alfred at nakaabuo pa kaming 2. Hinimatay kasi ako at dinala ko sa ospital. Ayun, umalis ng 1. Umuwi ng 2. Umalis ng single. Umuwing nanay. Roxy! Sinong ama ng iyong anak? Galit na tanong ni Daddy. Hindi ko po alam. Nakangusong sagot ko. Takas ka kasi ng takas! Singhal naman sa akin ni Mommy. Hindi niyo po kasi ako pinapayagan eh. Sagot ko. Sorry po. Nakita ko namang natigilan sila at nagkatinginan. Medyo nagilty naman ako dahil alam kong sisisihin na naman nila ang sarili nila. Anak, natatakot lang kami na maulit ang nangyari noon. Sabi ni Mommy bago ko tabihan. Sorry kung hindi na-realize si Mommy at Daddy na sumusobra na kami. Anak, we're sorry. Sabi naman ni Daddy. Hayaan mo. Aalagaan namin kayo ng magiging apo namin. At hindi rin kami sobrang maghihigpit. Kahit na minsan ay sobra sila sa pagiging protective. Sobrang mahal na mahal ko pa rin sila. Sobrang swerte ko dahil sila ang naging parents ko. Kumpare! Mabilis na napatayo si Daddy nang may lalaking pumasok. Tumingin ako sa lalaki at halos lumuwa ang mga mata ko nang makilala kung sino siya. Walang iya. Anong ginagawa niya rito? Bakit nandito si Alfred? Kung makakumpare ka, 8 taon ang tanda ko sa'yo. Sagot ni Daddy sa lalaki. Pero mas okay na rin naman yon. Nagmumukhang bata ako kapag ikaw ang kausap ko. 8 taon ang tanda ni Daddy kay Alfred. Sa lubong ang kilay na nagbilang na naman ako sa aking isipan. Lintik.
37 na si Alfred. 9 years gap kaming dalawa. Anak ng... Akala ko 3 taon lang ang agwat niya sa akin. Halika rito at ipakikilala kita sa anak ko. Sabi ni Daddy bago ayain si Alfred palapit sa akin. Mukhang natigilan naman si Alfred nang makita ko. Alfred, siyang anak kong kinekwento ko sa iyo. Nagbigay naman ako ng pilit na ngumiti at kumaway sa kanya. Ay, hotel kong bate. Alfred, buntis ang anak ko at kukuhanin agad kitang ninong. Sabi ni Daddy bago akbayan si Alfred. You're pregnant? Gulat na tanong ni Alfred. Pucha, hindi ako baog. Napapikit naman ako. Sira ulo talaga eh. Bahala siyang mabugbog ni Daddy. Anong hindi ka baog? Salubong ang kilay ni Daddy. Anong connect nun sa pagbubuntis ng anak ko? Pre, ako ang tatay ng anak niya eh. Proud na sagot ng mokong. Ang galing ko, di ba? Mabilis namang kinwelyuhan ni Daddy si Alfred. Ako, wag mo kong pinaglololo ko, Alfred ha. Bumaling sa akin si Daddy. Roxy, hindi naman si Alfred ang ama ng baby mo, hindi ba? Napakagat ako sa ibabang labi ko. Ayokong sumagot ng totoo kaso mukhang hindi magpapaawat ang mokong na ito. Siya po. Mahinang sagot ko. See? Ow! Sinapak ni Daddy ang proud na si Alfred. Ang sakit nun, Inigo. Putik na. Na-dislocate yata yung ilong ko. Alfred, alam mo ba kung gaano katanda ka sa anak ko? Galit na sabi ni Daddy bago muling sapakin si Alfred. For Pete's sake, hindi ka ba nag-iisip na matanda ka? Eh hindi ko naman alam na anak mo si Roxy. Sagot ni Alfred. Isa pa, age doesn't matter. Magiging masaya na lang kayo't magiging mamit daddy kaming dalawa. Isa pa, mabait naman ako ah. Tumahimik kang matanda ka. Singhal sa kanya ni Daddy. Manahimik ka rin mas matanda ka. Inis na tugon naman ni Alfred. Inigo, tama na yan. Sabat ni Mommy bago lapitan si Daddy at pakalmahin. Wala na tayong magagawa kung hindi tanggapin ang nangyari. Pakakasalan mo ang anak ko. Madiing sabi ni Daddy bago iduro si Alfred. Kung ayaw mo, ipakukulong kita. Inigo, handa akong pakasalan si Roxy. Sagot ni Alfred bago tumingin sa aking gawi. Kailan mo ba gusto? Ngayon na? Sandali. Tatawagan ko yung kaibigan kong judge ha. Manahimik ka! Itinulak siya ni Daddy paupo sa aking tabi. Kinuha ni Daddy ang cellphone niya at may tinawagan. Kinalabit naman ako ni Alfred kaya't napalingon ako sa kanya. Happy first mansary. Nakangising sabi ng mokong. Anong first mansary? Sira ulo ka ba? Dumudugo yung uso mo. Inirapan ko siya. Sira ulo ka rin eh. Hindi mo sinabing matanda ka na pala. Mahal, I'm just 37. Nakangusong saad niya. I'm not that old. Matanda ka pa rin. 28 pa lang kaya ako. Ayan tuloy na sa paka ni Daddy. May matanda bang matindi gumiling? Ngumisi siya. Mahal, age doesn't matter. At saka, ayaw mo nun. Matutuloy na yung kasal na pinag-usapan natin. Inirapan ko lang siya. Maya-maya nga'y dumating yung judge na kaibigan ni Daddy. Mukhang kaibigan din ni Alfred ang judge dahil binibiro niya pa ito. Seryoso ka ba, Inigo? Tanong ng judge. Papayag kang makasal yung anak mo kay Alfred? I don't have a choice. Nakasimangot na sagot ni Daddy. Kung hindi lang buntis si Roxy, mas pipiliin kong ipakulong ang sirahulong lalaking yan eh. Mabuti na lang at nakadali. Sagot ni Alfred. Sinamaan siya ng tingin ni Daddy kaya't napatahimik ang mokong. Nagpirmahan kami ng marriage contract at sa isang iglap, mag-asawa na kami ng mokong na si Alfred. Tuwang-tuwa ang loko habang si Daddy ay gusto na siyang gilitan. Saan kami matutulog ng asawa ko? Tanong ni Alfred. O uuwi na kami sa amin? Hindi siya uuwi sa'yo hanggat hindi ko nakikitang karapat dapat ka sa kanya. Sagot ni Daddy. Dito lang si Roxy. Kung gusto mo rin dito, magkahiwalay kayo ng kwarto.
Sa umaga lang kayo pwedeng magsama. Mas mabuti po yun, Daddy. Sagot ko. Hindi ko pa kayang makasama ng solo si Alfred. Baka rin kasi matukso ko ng lintik na lalaking yan. Walang problema sa akin, Daddy. Sagot ni Alfred at ngumiti ng malaki. Don't call me Daddy! Galit na sabi ni Daddy. Kilabutan kang lintik na lalaki ka. Pero ama ka ng asawa ko. Sagot ni Alfred. Daddy na kita. Ayaw mo nun. Kumpare ko noon, Daddy ko na ngayon. Nilapitan naman siya ni Daddy at sinakal gamit ang braso nito. Halata naman sa mukha ni Alfred na nasasakal na siya. Stop choking me, Daddy! Sabi ni Alfred. Napangiwi na lamang ako at napailing-iling. Pinalilibutan ako ng mga isip batang matatanda. Alfred's point of view. Akala ko, hanggang pangarap na lang ulit na makita ko si Roxy. Binalik-balikan ko rin yung bar kung saan kami nagkita dahil inaasahan kong makikita ko siya ulit. Tapos ngayon, mag-asawa na kami. Grabe talagang makipaglaro ang tadhana. Masyadong competitive. Good morning, mahal. Nakangiting bati ko sa asawa ko. Nagluto na ako ng breakfast natin. Kung ayaw mo naman ang niluto ko, pwedeng ako na lang. Wala ang mga magulang niya kaya malaya akong landiin siya. Masyado kasing masungit yung binan ko at daig pang aso kung angilan ako. Anong almusal? Tanong ni Roxy. Nagluto ako ng tosino at bacon. Sagot ko, meron ding egg. Gusto ko sana ng beef tapa. Nakangusong sagot niya. Gusto ko na yun ang ulam ko ngayon at gusto ko makikita kong niluluto. Sakto. Buti pala. Nakabili ako ng beef tapa. Nakangiting saad ko. Tara na dun sa kusina para mapanood mong magluto ang gwapo mong asawa. Kumindat ako sa kanya pero napangiwi lamang siya. Nagtungo kami sa kusina. Kinuha ko yung beef tapa sa ref at pinakuluan yun. Alfred, gusto ko rin ng mango juice. Sabi ni Roxy. No problem, my love. Kumindat ako sa kanya bago kumuha ng mangga sa ref. Sinimulan kong gawin ng mango juice ng asawa ko. Nang matapos ko yun, inilapag ko yun sa lamesa bago ko lutuin ng tuluyan ng beef tapa niya. Handa na ang special breakfast ng aking asawa. Nakangiting sabi ko bago maupo sa kanyang harapan. Halina't kumain na tayong dalawa. Thank you. Nakangiting tugon niya. Tumango lamang ako bago lagyan ng kanin ng plato niya. Kailangan maging hands-on ako at maipakita kay kumparing Daddy na karapat-dapat ako para kay Roxy. Isa pa, gusto ko na rin maibahay si Roxy. Ang hirap kayang kasama kapag kasama mong masungit mong biyanan. Parang wala kami pinagsamahan eh. Pero gets ko naman siya. Kung may gagawa rin ng ganun sa anak ko, tapos kakilala ko pa, baka ma-shotgun ko. Alfred, okay lang bang samahan mo ako sa mall? Gusto ko lang makipagkita sa mga kaibigan ko. Sabi ni Roxy. Wala rin naman sila Daddy kaya pwede naman yan. Isa pa, kasama naman kita eh. Roxy, na yung asawa mo na ako, lahat ng mga gusto mong puntahan, pupuntahan natin. Nakangiting sabi ko. Huwag mong isipin ng Daddy mo. Akong bahalang sumalo ng galit at mga suntok niya. Hindi ka ba nagsisisi sa nangyari? Tanong niya. Alam mo na, matagal kayong magkaibigan ni Daddy tapos bigla na lang nasira ng dahil sa akin. Roxy, wala akong pagsisisi. Nakangiting wika ko. Mas magsisisi pa nga yata ako kung hindi kita nakilala eh. At saka magkakaayos din naman kami ng Daddy mo. Huwag ka mag-alala. Tignan mo, magugulat ka na lang okay na kami. Napatango naman siya. Pero thank you sa mga efforts mo ha. Kahit nakakapikon ka minsan, sobrang na-appreciate kita. Tungkulin ko naman yon bilang masarap at gwapo mong asawa. Mayabang ko pang pinakita ang muscles ko. Hayaan mo. Masasakal ka ulit ng muscles ko kapag hindi na mahigpit si kumparing Daddy ko. Sira ka ulo. Umirap to ng pabiro na aking ikinatawa lamang. Pagkatapos namin kumain, pinauna ko na siya para makapagbihis. Hinugasan ko naman ang kanyang pinagkainan. Nagtungo na rin ako sa kwarto ko para makapagpalit na. Siyempre, kailangan pogi ako sa harapan ng mga kaibigan ni Roxy. Para masabi nila,
Sobrang gwapo ko. Umalis na nga kami ni Roxy pagkatapos naming magbihis. Tahimik lang ang asawa ko sa biyahe at patula-tula. Ay, kumakanta pala siya. Roxy, ang galing mong kumanta. Huwag mo nang uulitin Sabi ko bago ngumiti ng pagkatamis-tamis. Huwag kang basher. Masungit niyang sabi. Kala mo namang kaganda-ganda ng boses mo? Mahal, huwag ka nang magalit. Maganda naman yung boses mo lalo na kapag umuungol ka. Ngumisi ako bago itaas baba ang aking kilay. Bumibirit ka pa nga Namula naman ang buong mukha nito kaya't napatawa na lamang ako. Inirapan lang niya ako at tumingin sa bintana ng kotse. Nang makarating sa mall, nauna siyang pumasok sa loob dahil nagpark pa ako. Alfred! Napahinto ako sa pag-akyat ng escalator nang bumungad sa akin si Cynthia. Kaibigan ko na nagkakagusto sa akin. Hey! Kaswal kong bati sa kanya. Why are you here? Nakangiting tanong niya. Siguro sinusundan mo ko Hinampas pa nito ang aking braso. Medyo makapal ang mukha niya. Sinamahan ko yung asawa ko. Sagot ko. Ha? Hindi lang makapal ang mukha, bungol din. Sinamahan ko kako yung asawa ko. Pag-uulit ko. O sige na, baka naghihintay na yun. Tinanguan ko si Cynthia bago umakyat. Natanaw ko agad si Roxy na kausap ang dalawang kaibigan niya. Mukhang nakita nilang nag-uusap kami ni Cynthia. Sino yun? Tanong ni Roxy. Kaibigan ko, sagot ko. Napatango naman siya bago balingan ng dalawang kaibigan niya. Nakatingin ang mga ito sa akin kaya ngumiti ako. Hi, pagbati ko bago kumaway. Alfred pala. Ako si Annie. Nakipagkamay sa akin ng isa sa mga ito. Ako naman si Micah. Sunod na nakipagkamay yung isa pa. Roxy, sure ka bang 37 na yan? Grabe ang hotness. Narinig kong bulong ni Annie. Ang sarap niyo, sabi naman ni Micah. Napakagat naman ako sa ibabang labi ko at mas lalo pang nagpapagwapo sa harapan nila. Huwag niyong purihin yan at mas lalong magiging mahangin ang lalaking yan, sabi ni Roxy. Isa pa, huwag niyo siyang pagnasahan asawa ko yan. Napatawa naman ako. Nag-aya na nga si Roxy. Gumala sila sa mall at namili. Habang ako, nakasunod lamang at tagabitbit nila. Roxy, baka napapagod na yung asawa mo, sabi ni Micah. Nakakahiya naman at siya pang naging tagabitbit natin. Ayos lang sa akin, nakangiting sagot ko. Gusto kong ginagawa ko at hindi naman labag sa loob ko. Ang hands-on mo? Mukhang swerte nga sa'yo si Roxy. Nakangiting sabi ni Annie. Hindi kaya, ako ang maswerte kay Roxy. Isang malaking ngiti ang aking pinawalan. Bukod sa sobrang ganda ng asawa ko, mabait pa. Sobrang sexy rin siya at alam kong magiging mabuting mommy siya. Napatitig naman sa akin si Roxy kaya mas lalong lumawak ang ngiti ko. Ilang sandali lamang ay bigla itong tumalikod at inirapan ako. Ang cute na talagang kiligin. Roxy's point of view. Okay naman maging asawa si tandang Alfred. Maalaga siya at masunurin. Madalas lang masarap tadyakan dahil sa kakulitan. Hindi pa lumalabas ang anak ko, pakiramdam ko may anak na agad akong inaalagaan dahil sa kanya. Mahal, feeling ko naglilihi ako. Nakangusong sabi ni Alfred. Anong naglilihi ang sinasabi mo dyan? Ako ang buntis sa ating dalawa, no? Nakasimangot kong sabi. Nagke-crave kasi ako ng kiss mo. Nakangising sabi niya. Dinampot ko naman ang isang unan sa sofa at agad ibinato sa kanya. Natatawang sinalo lamang yun ng mokong. Init na naman ang ulo mo. Sa akin ka siguro naglilihi, ano? Sabi niya. Kahit sino naman iinit ang ulo dahil sa mga corny mong banat. Tugon ko bago tumayo. Oh, saan ka pupunta? Tanong niya at tumayo rin. Maghahanap ako ng buko. Sagot ko. Hihingi ako dun sa kapitbahay namin. Sama ako. Hindi na ako nagsalita at naglakad na lamang palabas. Naramdaman ko namang nakasunod sa akin si Alfred. Ilang araw na kasi akong nagkikrave sa bukong bagong pitas. Ayoko nang bibilhin lang. Gusto ko yung kinukuha sa puno. Gusto ko rin
panoorin yung kukuha sa pag-akyat. Ate Marian! Kinawayan ko ang may-ari ng bahay na may tanim na buko. Roxy! Naglakad tong palapit sa gawi ko at binuksan ang gate. Kukuha ka na ng buko? Kaso walang aakyat. Wala ang Kuya Narding mo at may pasok. Ako na lang po ang aakyat. Nakangiting sabi ni Alfred at nagtaas pa ng kamay. Marunong akong umakyat ng puno. Sobrang taas ang buko namin. Baka mahulog ka. Sabi ni Ate Marian. Kayang-kaya ko po yan. Sagot ni Alfred. Kailangan hong mapagbigyan si Mrs. sa buko na yan. Mamaya ako pang kainin yan. Nakakahiya namang tumangi kung sakali. Sigurado ka ba? Paninigurado ko. Ang nabalitaan ko pa naman may fear of heights ka raw. Bali walang fear of heights para sa'yo, mahal ko. Kumindat pa sa akin ang loko. Sa huli, wala na akong nagawa kung hindi ang pumayag. Wala rin naman akong panalo pagdating sa kanya. Pumasok kami sa loob ng bakuran nila Ate Marian at agad nagtungo sa likod bahay kung nasa saan ang buko. Hindi naman sobrang taas ang buko nila Ate Marian. Sapat lang siguro na mapilayan at matigo ka kapag nahulog ka. Bago magsimulang umakyat si Alfred, humalik pa sa akin ang loko para daw maging safe siya. Grabe, ang taas dito, sabi ni Alfred. Feeling ko makikita ko agad si Lord ah. Huwag kang magalaw. Cremate ka talaga sa akin kapag nahulog ka. Banta ko sa kanya. I'm okay, mahal. Hindi muna ako mamamatay hanggang ikaw ay hindi nagiging patay na patay sa akin. Kahit hindi ko maaninag ang mukha ni Alfred, sigurado akong kumindat siya. Kabisado ko na kasi ang ugali ng lalaking yan. Ilang sandaling ngay nakuha niya ang 3 buko na agad niyang hinagis pababa. Tuwang-tuwa naman ako pero inaalala ko pa rin si Alfred. Hoy! Bumaba ka na! Malakas kong sabi. Nagsimula namang bumaba ang mokong. Nasa kalahati na siya nang bigla itong dumausdos pababa. Pakiramdam ko'y mapapaanak ako ng dire-diretso itong mahulog at bumagsak. Alfred! Tumakbo ko palapit sa kanya. Hoy! May sugat ang magkabilang braso nito, pati na rin ang kanyang mga tuhod at binti. Pakiramdam ko ay may nabali rin sa kanyang katawan. Sandali! Tatawag ako ng ambulansya! Tarantang sabi ni Ate Marian. Oo, huwag kang gumalaw. Naiiyak na saway ko sa lalaki. Ikaw naman kasi. Sinabi ng wag na pero mapilit ka. Tingnan mo tuloy yung nangyari sa'yo. Ayos lang ako. Nakangiting Anya. Kiss mo lang ang katapat nitong mga natamo ko. Tignan mo. Sinisingit mo pa rin yung kalandian mo. Singhal ko sa kanya. Tumahimik ka na nga lang muna diyang matanda ka. Mrs., ayos lang ako. Promise. Hindi naman malala itong nangyari sa akin. Hindi ko siya pinansin dahil alam kong pagpipilitan niya ang gusto niya. Nang dumating ang ambulansya, agad nilang inasikaso si Alfred. Sumama rin ako sa ospital. Mrs. ko, parang mas mahalaga pa sa iyo yung buko ah. Grabe naman yung yakap mo. Sabi ni Alfred. Napatingin naman ako sa 2 buko na kalong ko. Ngayon ko lang napagtanto na may bitbit akong 2 buko. Kahit sobrang alala ko na kay Alfred, hindi ko pa rin nagawang kalimutan ang cravings ko. Sayang naman kasi yung effort mo sa pagkuha. Sagot ko bago ilapag sa tiyan niya yung buko. Napadaing naman to kaya't agad ko rin kinuha. Ay, sorry, nakalimutan kong may bali ka pala sa ribs. Hindi ito sumagot at nakangiwi lang. Mukhang ngayon niya naramdaman ng sakit sa katawan niya. Nang makarating sa ospital, inasikaso nila si Alfred. Naghintay naman ako sa isang gilid at tinawagan sila Mommy. Nasa ospital po ako. Bungad ko agad sa kanila. Ha? Ano nangyari? Tarantang sagot ni Mommy. Roxy, may nangyari bang hindi maganda? Pinabayaan ka ba ni Alfred? Mommy, si Alfred po yung nasa ospital. Tugon ko. Nabali yata yung ribs niya at ang dami niyang sugat. O sige, papunta na kami dyan ng daddy mo. Ingat po. Ibinaba ko na ang tawag bago mapahinga ng malalim. Sobra akong nag-alala kay Alfred. At the same time,
Nakakaramdam din ako ng guilty dahil kasalanan ko rin naman kung bakit siya nahulog sa buko. Maya-maya nga lang ay pinapasok na ako sa loob kung nasan si Alfred. Nasa pinakadulong kama si Alfred at may benda sa ibang parte ng katawan. May cast din ng kaliwang kamay nito at isang binti. Kaya pa? Tanong ko sa kanya. Natawa naman to bago tumango. Kaya ko pa. Ikaw? Kaya mo pa bang bitbitin niyang buko? Bitawan mo na nga yan at baka mangawit ka na. Ayaw bitawan ng mga kamay ko eh. Sagot ko. Iniisip nila bigla na itlog mo hawak-hawak ko. What? Nanlaki ang mga mata nito. Itlog ko? Are you for real, Roxy? Teka, bakit ba nasabi kong itlog niya? Ano ba tumatakbo sa isipan ko? Wala. Kamusta nang lagay mo? Pag-iiba ko ng usapan. Mas lalo ka raw bang naging matanda? Nabalian lang ako. Sagot niya. Pero sabi ng doktor hindi siya makakabawas sa kagwapuhan ko. Gagaling rin naman daw ako. Kispirin at yakapso lang daw. Idagdag na rin ang gamot na paracetamol. Gumisin ng malawak ang loko. Ganyan na kalagayan pero nagagawa pa rin maging siraulo. Talaga naman. Kung ibato ko sa'yo itong mga bukong hawak ko ano? Banta ko sa kanya. Ganyan na yung lagay mo, ayaw mo pang umayos? Misis ko, kahit anong lagay ko, hindi naman nun mababawasan ng pagiging gwapo ko. Siguro pagod na siya. Pagod na bumuhat ng sarili niyang bangko. Ilang sandali nga lang ay dumating sila mommy. Sa sobrang lakas ng bunganga ni daddy, nag-request na ako ng room para kay Alfred kahit hindi naman kailangan. Eskandaloso masyadong tatay ko kaya tumataas ang hairline. Bakit mo pinabayaan ng anak ko? Maangas na tanong ni daddy kay Alfred. Wow, siya pang mukhang napabayaan ha? Sarkastikong sabi ni Alfred. Alam mo, daig mo pang naglilihi sa tuwing nakikita ko. Buntis ka no? Tapos pinaglilihan mo ko. Gusto mo bang isalpa ko sa bunganga mong 2 buko na hawak ni Roxy? Wag, masakit yun. Nakangusong sabi ni Alfred. Masyado ka na namang high blood sa akin Type mo siguro ako, daddy. Napamura naman si daddy. Daddy? Kilabutan ka nga, Alfred. Para lang kitang bunsong kapatid dahil sa agwat ng edad natin. Ang pangit namang pakinggan kapag tinawag ko lang na kumparing ama ng asawa ko. Ngumisi si Alfred. Kaya dapat na daddy ang tawag ko sa'yo. Umamba si daddy ng hampas kaya't nag-inarte agad si Alfred. Napahinga naman ng malalim si daddy bago mapailing. Pero totoo ba yun? Napaakyat mo ng buko ang siraulong to. Binalingan ako ni daddy at itinuro si Alfred. Duwag yan Pagtungtong lang na upuan nadulula agad. Nagpumilit po siya, dad. Sagot ko. Ayan tuloy, lalo na siyang rarayumahin. Tumalikod si daddy. Roxy, doon ka na umuwi sa kanya mamaya. At alagaan mo yung mukong na yan. Mamaya, matuluyan pa yan. Pwede ko nang ibahay ang asawa ko? Woo! Masayang tanong ni Alfred pero hindi siya pinansin ni daddy. Kapag may ginawang masama sa iyo ang lokong yan, sabihan mo agad ako. Bagong linis pa naman yung shotgun ko sa bahay natin. Dagdag pa ni daddy. Nakangiting tumango naman ako. Salamat po. Oh, tanggap na ako ni daddy kumpare sa buhay niya. Madramang sabi naman ni Alfred. Alika rito. Bibigyan ka ng kiss ng gwapong manugang mo. Come here, daddy. Napangiwi naman ako. Ang laswa namang pakinggan ng daddy niya. Lumalambot na ang daddy mo kay Alfred. Bulong sa akin ni mommy. Bilib din naman ako kay Alfred dahil ginagawa niya talagang lahat. Mukhang nasa tamang lalaki ka nga, anak. Napatingin naman ako kay Alfred na tinatawanan si daddy. Tama naman. Mukhang nasa tamang lalaki na ako. Tamang lalaki na wala minsan sa tamang pag-iisip at masarap sa pakin. Alfred's point of view. May magandang epekto rin pala ang pagiging unggoy ko kahit nakakatakot at nahulog ako. Mabuti na nga lang at hindi nabali ang backbone ko. Baldado malala talaga ako. Pero ang saya ko ngayon kahit lamog ang katawan ko.
Kasama ko na kasi ang asawa ko sa bahay ko. Wala nang asungot na palaging nakamasid sa amin. Joke lang. Loves na loves ko kaya si kumparing daddy ko. Nagmumuni-muni ka na naman dyan. Eto ng pagkain mo't kumain ka na. Nabalik ako sa ulirat nang maglapag ng pagkain sa lamesa ang asawa ko. Kumain ka na, iinom ka pa ng gamot sa rayuma. Misis, hindi gamot sa rayumang iniinom. Gamot ko yun para gumaling ako. Pagtatama ako sa kanya. Nasasaktan ako kapag iniisip mong matanda na ako. Bahala ka. Baka hindi ako makapagpigil. Masundan agad ang anak natin kahit hindi pa lumalabas. Siguradong masusundan din niyang bali mo sa katawan kapag binugbog ka ni Daddy. Sagot niya. Napatawa naman ako bago mapatitig sa kanya. Nakapangalumbaba ako habang nakatitig sa kanya. Sobrang ganda mo talaga, misis ko. Nakangiting sabi ko. Inborn na ang pagiging maganda ko. Tugon niya at nag-flip hair pa. Kumain ka na. Baka sabihin mo kasi pinababayaan kita. Ngumiti lang ako bago simulang humigop ng sabaw. Wala sa sariling napaubukot niluwa ko ang sabaw dahil sa sobrang alat. Misis, ano bang tubig nitong sabaw? Tubig alat? Kumuha ako ng tubig at agad uminom. Hindi nga ako mababalian ng katawan ulit. Magkakasakit naman ako sa bato. Ha? E paano maalat? Asukal lang nilagay ko dyan. Sagot niya. May problema yata yung panlasa mo eh. Tumikim ito ng sabaw. Napaubo rin siya at nailuwa ang sabaw. Ang alat! Nakangiwing anya. Bakit ganyan yung lasa? Kanina maayos pa yan ah. Hindi kaya may multo dito sa bahay mo? Napatawa naman ako. Okay lang yan. Dagdagan ko na lang siguro ng tubig para maubos ko. Alfred, masyadong delikadong kainin yan. Pareho kaming napalingon sa nagsalita. Si Cynthia. Itong dala ko nilang kainin mo. Ako mismong nagluto para sa'yo. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko sa kanya. Hindi siya nagsabi na pupunta siya sa bahay ko. Baka kung ano pang isipin nitong asawa ko. Nag-alala kasi ako nang malaman kong nangyari. Lumapit ito't nagsimulang maglapag ng Tupperware sa lamesa. Kaya naisip kong dalawin ka at dalhan ng pagkain. Alam ko pa namang madalas kang kumain. Matakaw ka pero maganda pa rin ang katawan mo. Napatingin ako kay Roxy. Tahimik lang ito pero nahihinuha akong naiinis na siya. Hindi ba nakakabastos yung basta-basta ka nilang papasok sa bahay namin? Nagsalita si Roxy. Dapat, nagpapasintabi ka man lang. Why? Super close naman kami ni Alfred. Sagot ni Cynthia. At saka, hindi pa kayo mag-asawa. Palagi na akong pumupunta rito. Ako pa ngang nagbibihis sa kanya kapag lasing siya eh. Cynthia, ano ka ba? Saway ko sa kanya. Totoo naman yun pero hindi naman hubot-ubad. Nakakainis lang kasi ba't kailangan niya pang sabihin? Ikaw ang nagbibihis sa kanya. Ako kasi ang naguhubad sa kanya ngayon. Sagot ni Roxy. At mas higit pa sa paghuhubad sa kanyang ginagawa ko. Napakagat naman ako sa ibabang labi ko. Hanep, tumigas biglang kaibigan kong dragon. Alfred, ayaw mo ng luto ko? Ganyan ka pala. Sabi mo, walang kalimutan. Nakangusong sabi ni Cynthia. Itatapon ko na lang kung ayaw mo. Sayang pagkain. Tugon ko bago balingan si Roxy. Mrs., pwede ko bang kainin? Kung ayaw mo, okay lang sa akin. Kaso, sayang kapag itinapon niya lang. Ang dami pa namang mga batang nagugutom. Kumain ka na. Sagot niya. Wala ka rin namang mapapala sa niluto ko. Babawi na lang ako sa'yo sa susunod. Anong gagawin mo? Ako ang kakainin mo? Excited kong tanong. Aba, tara na agad. Ayan, active ka na naman kapag ganyang usapin. Pinisil nitong ilong ko. Kumain ka na nga. Mamaya na tayo maglawing-lawing na dalawa. At baka may babaeng mamatay sa inggit eh. Nakita ko naman ang pagkainis ni Cynthia. Nagsimula nga akong kumain. Si Roxy naman ay lumabas muna saglit ng kwarto para kuhanan ako ng tubig. Alfred, sigurado ka na ba talaga sa kanya? Para kasing hindi kayo bagay. Sabi ni Cynthia. Huwag ka magalit ha. I'm just stating the fact. Look, sobrang laki ng agwat ng edad nyo.
She looks more immature. Hindi pa marunong magluto. Dapat, humanap ka ng babaeng malapit sa edad mo at wife material na kagaya ko. Cynthia, age doesn't matter. Hindi rin naman halatang malayong agwat ng edad naming dalawa. Sagot ko. Isa pa, alam kong sinasabi mo yan dahil gusto mo pa rin ako. Cynthia, sinabi ko na sa'yo, di ba? Parang kapatid lang kita. Hindi kita kayang mahalin. You deserve someone better. Alfred, ikaw ang mahal ko. Kung hindi ka nilandi nung asawa mo ngayon, alam kong tayo magkakatuluyan. Hiwalayan mo na siya dahil alam kong maghahanap din siya ng lalaking kaedad niya at masasaya siya. Nahanap niya na yun, Cynthia. Huwag mo nga siraan ang asawa ko. Kahit baliktarin mo pang mundo, si Roxy lang ang pakakasalan ko. Paano mo nalaman na bala ko pang maghanap ng iba? Dumating si Roxy. Sa lalaki nga na yan, stress na ako tapos dadagdagan ko pa. Isa pa, strict ang parents ko. Si Alfred pa nga lang hirap na hirap nang mag-adjust sa mga magulang ko eh. Tapos maghahanap pa ako. Siguro, plano mo na to noon pa no? Alam mong magkakilala si Alfred at ang mga magulang mo. Kaya, bumuka ka kagad. Nakangising sabi ni Cynthia. Kunwari pang inosente pero maaga rin palang bubuka ka. Gabi ako bumukaka sa kanya, hindi umaga. Hindi kasi ako makakatakas ng umaga kaya pinili kong gabi. Tinuro ni Roxy ang pinto. Umalis ka na. Salamat sa pagkain na ibinigay mo para sa asawa ko, ha? Pwede ka nang maging maid namin kung gusto mong umiksena sa buhay naming dalawa. Bitch? Ah yes, bitch talaga ako. Kaya wag na wag mo akong susubukan, ha? Ngumisi si Roxy. Kalabanin mo ng lahat ng bitch, wag lang ako. Malakas kasi ang alon ko eh. Maghihiwalay rin kayong dalawa. Padabog na umalis si Cynthia. Bitter! Pahabol pang sigaw ni Roxy bago mapailing at balingan ako ng tingin. Ngingiti-ngiti mo diyang matanda ka. Tuwang-tuwa ka ba dahil alam mong may pag-asa ka pa rin kay Cynthia? Mrs., ang ikinatutuwa ko ay ang pagtatanggol mo sa akin. Nakangising sagot ko. Kinikilig ako eh. Yung dalawang itlog ko, nagbistulang lato-lato kasing naguuntugan. Gusto mo maging fried egg din yan? Banta niya. Natawa lamang ako bago siya hapitin at iupo sa kandungan ko. Niyakap ko siya sa bewang bago tumingala sa kanya. Roxy, wag mong isipin na ipagpapalit kita ha. Ikaw lang ang gusto kong maging asawa. Hindi ko naisip ang ganyang bagay, Alfred. Alam kong ako lang ang kayang umintindi sa ugali mo. Nakangiwing sabi niya. Mas may chance pa na mag-overthink ako na hindi ka makulong kesa sa ipagpalit mo ko. Makulong? Bakit makulong? Napangisi ako. Dahil ba ninakaw ko ang puso mo kaya makukulong ako? Ikaw nagiging sweet ka na sa akin. Tangi, anong sweet ka riyan? May chance talagang makulong ka dahil binato mo yung kotse ng kapitbahay natin kagabi. Tugon niya. Sira ulo ka? Wala ka bang magawa kaya binato mo yung sasakyan na nag-iingay? Paano? Hirap ka nang makatulog dahil hindi ka makapwesto ng maayos tapos paiingayin niya pa yung kotse niya? Napasimangot ako. Gusto ko ang durugin yung kotse, tapos inawat mo ko. Pero na-appreciate ko yung ginawa mo kagabi Dahil dyan, hindi kita isusumbong na palagi mo akong ninanakawin ng halik tuwing gabi. Nakangiting Anya. Nararamdaman niya pala yun. Madalas ko kasi siyang nakawan ng halik. Alam kong masamang magnakaw pero kung halik lang naman ang nanakawin, handa akong makulong. O sige na, ibabalik ko na yung ninakaw ko. Ayoko pa namang makulong at alam kong maiiyak ka dahil hindi mo masusulyapan ang kagwapuhan ko. Hinalikan ko siya ng 5 beses. Ayan bukas na yung tubo na 100 beses. Hokage moves ka ha? Siguro ang dami mong babaeng ginaganito. Paano magiging marami nag-iisa ka lang sa mundo? Ngumisi ako. Tsaka ako nagagawin to sa ibang babae kapag dumami ka na. Nakita ko naman na nangingiti siya pero pinipigilan niya lamang. Ang corny ng mga banat mo, no? Masungit na sabi nito. Natawa na lamang ako. O sige na, alis ka na sa kandungan ko. May dragon kasing nagagalit Bulong ko sa kanya. Sige ka. Ibang klase tong dragon ko. Puting apoy ang ibinubuga. Nanunuklaw rin to.
Pero wala namang kamandag. Mukhang naramdaman niya nga si best friend dahil namula ang buong mukha niya. Kaso, trip yata ng asawa ko na pasakitin ang puson ko. Imbis kasi na umalis siya sa kandungan ko, ginalaw niya pang balakang niya. Napahawak tuloy ako sa kanyang bewang. Mrs., magsisisi ka talaga kapag hindi ka tumigil. Nahihirapang sambit ko. Oo na, titigil na. Umalis to sa aking kandungan. Matutulog na pala ako. Kain ka lang dyan ha. Mrs. Maktul ko pero tumawa lang siya't nahiga na sa kama. Napanguso naman ako bago mapatingin sa dragon kong tayong-tayo. Sorry may dragon. Babawi tayo sa susunod ha. Roxy's point of view. Pakiramdam ko, hindi na magandang nangyayari. Nararamdaman ko kasi na nahuhulog na ako kay Tanda. Feeling ko mababaliw na ako. Kainis! Naibulong ko na lang bago magulong sarili kong buhok. Ayokong magpahalata at umamin kay Tanda. Malay ko ba kung kaya lang siya ganun ka-sweet dahil buntis ako sa kanyang anak. What if ma-realize niyang mahal niya pala si Cynthia? Si Cynthia na dating nangangandidato lang, pero ngayon nangaagaw na ng asawa. Charot lang. Nakasimangot ka na naman, Mrs. May problema ba? Eto na. Speaking of the devil. Naboboard ka na naman ba sa bahay? Ano, gusto mong gumala? Saan naman tayo pupunta? Tanong ko. Saan mo ba gusto? Balik niyang tanong. Sabihin mo lang. Pupuntahan agad natin ang mga gusto mong puntahan. Napanguso naman ako't napahawak sa aking baba na animoy nag-iisip. Wala naman akong gustong puntahan. I-invite na lang natin sila Micah sa bahay tapos magluto tayo ng mga ihaw-ihaw. Nakangiting sagot ko. Pati sila daddy papuntahin natin at baka nasa-stress na sila sa bahay eh. Pumayag naman to kaya't napapalakpak na lamang ako. Tinawagan ko nga sila Micah at ang parents ko. Si Alfred naman, sinimulang maglista ng mga ipabibili niya sa palengke. Naging abala na nga kami pareho ni Tanda kaya hindi na kami gaanong nagpapansinan. Pero si Tanda, nagagawa pa ring manghalik para daw may energy siya. Daddy! Inihinto ni Alfred ang pagpapaypay sa iniihaw niya nang dumating sila Daddy. Tinakbo niya pa talaga sila Daddy. Daddy, I missed you. Umambay to ng yakap kay Daddy pero tinadyakan lang siya nito. Napanguso naman si Alfred bago mapahawak sa tagiliran niya. Kilabutan ka nga Alfred. Sinabi nang wag mo kong tawaging Daddy. Singhal sa kanya ni Daddy. O Daddy kumpare, ang weird naman kung hindi kita tatawaging Daddy. Asawa ko kaya yung anak mo? Nakangusong sabi ni Alfred. Pagbigyan mo na ako, gwapo naman yung manugang mo eh. Wala akong pakialam sa'yo. Masungit na sabi ni Daddy sa kanya. Bumalik ka na nga rin sa iniihaw mo at baka ikaw ang ihawin kong lalaki ka. Tanggapin mo munang Daddy na kita. Bumaling sa akin si Daddy at tumuro kay Alfred. Roxy, kuhanin mo tong asawa mo ha. Malapit ng tamaan sa akin to. Napatawa naman ako. Alfred, huwag mo nang busitin si Daddy. Alika na rito tapusin mo yung iniihaw mo. Bago lumapit si Alfred, mabilis nitong hinalikan si Daddy sa pisngi. Napamura naman si Daddy bago hablutin si Alfred at sakalin gamit ang braso. Stop choking me, Daddy! Mahalay na sabi ng siraulong si Alfred. Aray, mamamatay na yata ako. Mrs. tulungan mo ko. Napahampas naman ako sa noo ko at hindi na sila pinansin. Hindi naman tutuluyan ni Daddy si Alfred. Takot din naman siyang mabiyuda ako ng maaga, no? Ang cute ng relationship ng asawa mo at ni Tito. Nakangiting sabi ni Micah. Sabihin ko nga kay Daddy, ganyan din nila itrato si Will. Micah, wag. Bodybuilder ang papa mo, no? Madudurog ang buto ko sa liig niyan. Reklamo ni Will. Siya nang nag-iihaw dahil nakikipagsakalan pa rin si Alfred. Wala yan. Palagi kasing baril ni Daddy ang kaharap nitong si Josh. Sabi ni Annie. Guess what? Buntis din ang dalawa kong kaibigan. Masyado nilang pinangatawanan ang pagiging trio namin. Natapos din sa pakikipagsakalan si Alfred. Nanlalata ang mokong na yumakap sa akin. Mrs., hindi na ako mahal ng Daddy mo. Muntik na niya akong patayin. Maktol nito. Ang sakit-sakit sa puso ng ginawa niya.
Napangiwi naman ako. Kahit ako si Daddy, sasakalin din kita ng ganon. Mamaya ka na mag-inarte na matanda ka. Tulungan mo na kaya akong mag-ayos. Nakangiting tumango naman to. 'Di ba? Ang bilis magbago ng mood niya. Nag-ayos na nga kaming dalawa ng lamesa. Tumulong naman sa amin sila Mommy. Si Daddy naman sinimulang itimpla yung buko juice. Gusto ko ng BJ. Nakangusong sabi ko. Kaso hindi pa ako kumakain, baka sumakit yung tiyan ko. Gusto mo ng ano? Tanong ng asawa ko. BJ, sagot ko. Napalunok naman ang mokong kaya alam kong kahalayan ang nasa isip niya. Oh, ano na naman yung nasa isip mo? Buko juice yung sinasabi ko Mrs., may alam kasi akong BJ Kahit hindi ka kumain, hindi sasakit yung tiyan mo. Nakangising sabi niya. Manahimik ka nga. Nangaakit na naman kapag yan pinagbigyan ko. Ubus katas niya. Charot lang. Bad yun. Natapos nga kami sa paghahanda ng pagkain kaya't nagsiupo na kami at nagsimulang kumain. Tuwang-tuwa ako habang kumakain ng isaw. Alam kong medyo hindi magandang kainin ng buntis ang isaw. Kaso yun ang gusto ng baby namin ni Alfred Mrs., don't forget the gulay. Nilagyan ako ng gulay sa plato ni Alfred. Ayan, dapat balance ang kinakain mo tapos vitamins mo naman mamaya Then iinom ka rin ng gatas mo. Ay, mamayang gabi na nga pala yung gatas mo para maganda yung tulog mo. Okay po. Tugon ko habang maganang kumakain. Isa pang maipagmamalaki bukod sa daksang asawa ko, husband material din talaga siya. Kahit masarap siyang sapakin, masarap naman siyang mahalin. Napaka-maasikaso niya kasing lalaki at sobrang maalaga. Daddy, kumain ka ng marami Ayokong magugutom ka. Baling naman ni Alfred sa ama ko. Alam mo na, mawawalan ka ng energy na awayin ako kapag gutom ka. Alam mo ba, ikaw rin ang iniisip ko habang nagluluto ako. Huwag mo akong busitin, Alfred. Wala akong pakialam sa iyong lalaki ka. Masungit na saad ni Daddy. At pwede ba, huwag mo akong tawaging Daddy. Hindi ka ba kinikilabutan? Ayaw mo nun. Dating kumpare mo. Manugang mo na ngayon. Ngumisi si Alfred. Ako ang nagpapatunay na nasa anak ng kumpare ko ang true love ko. Joke lang. Mrs., babatuhin na ako ng tinidor Alfred, manahimik ka na nga. Palagi mo nilang inaasar si Daddy. Sita ko sa kanya. Mabilis namang tumahimik si Alfred. Nasa gitna kami ng masayang pagkain nang dumating si Cynthia. Eto na, nangangandidato na siya. Alfred! Lumapit ito sa asawa ko at yumapos. Nagdala ako ng ice cream para sa'yo. Tumaas ang isang kilay ko bago tapikin ang kamay ni Cynthia. Asawa ko yan. Masungit kong sabi sa kanya. Kung may ibibigay ka, hindi mo kailangang yapusin siya. Ano bang pakialam mo? Girl, best friend niya ako. Kaya may karapatan akong yakapin siya. Masungit na sabi nito. Aba wow, nakakahiya sa kanya. So asawa pang mag-a-adjust, ganon? Cynthia, tumigil ka na. Tunog ng nagbabantang sabi ni Alfred. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo may asawa na ako. Cynthia, tigilan mo na to. Ayoko namang masirang pagkakaibigan nating dalawa. Mangampanya ka na lang, doon. Sabi ko sa kanya. Malay mo, doon ka makahanap ng forever mo. Wag na yung asawa ko, matanda na to si Alfred Mrs., hindi ko alam kung ayaw mo kong mapunta sa iba o sinisiraan mo na lang ako. Natatawang sabi ni Alfred. Ang diin ng pagkakasabi mong matanda na ako. Matanda ka na kasi talaga. Nakasimangot kong sabi. Sa akin naman talaga si Alfred Inis na sabi ni Cynthia. Sinadya mo naman talagang magpakama sa kanya. Manggagamit ka lang naman, di ba? Nagbanting ang aking tenga dahil sa aking narinig. Ano bang gusto mong mangyari? Napatayo na ako. Sa'yo talaga si Alfred? Kung sa'yo siya, bakit niya ako pinakasalan? Dahil sa responsibilidad. Alfred! Binato ni Alfred ang baso malapit kay Cynthia na ikinagulat namin. Ang bunganga mo, Cynthia. Pinipigil ko yung sarili ko dahil kaibigan kita at may pinagsamahan tayo. Pero kung patuloy mong babastusin ang asawa ko, hindi ako magdadalawang isip na saktan ka. Malamig na sabi ni Alfred sa kanya.
Ngayon umalis ka na, Cynthia. Kapag hindi mo pa ginawa, hahayaan kong saktan ka ng asawa ko. Baka tulungan ko pa siya. Pagsisisihan mong lahat ng to, Alfred. Gagantihan ko kayo. Galit na sabi nito. Tignan lang natin kung maisilang mo pa yung anak nyo. Malakas ko siyang sinampal. Huwag na huwag mong sasabihan ng masamang anak namin ni Alfred. Tandaan mo, digital ang karma. Kaya't itigil mong ganyang ugali. Padabog lang itong umalis. Nanginginig naman ako sa galit habang nakatingin sa siraulong babaeng yon. Gusto ko siyang bugbugin. Anong karapatan niyang sabihin ng bagay na yon? Mrs., it's okay. Hinila ko ni Alfred at niyakap. Kalma ka na po. Kung hindi mo kaya, suntukin mo ko para mawala na yung galit mo. Hindi ako sumagot at niyakap lang siyang pabalik. Alam kong ramdam niya ang panginginig ko dahil sa galit. Nakukurot ko na rin siya dahil sa sobrang inis pero hindi siya nagrereklamo. I love you. Bulong niya bago halikan ang tuktok ng ulo ko. Mahal kita, Mrs. Mahal mo ko? Tiningala ko siya. We. Silly. Hindi ko naman ipapakita ang makulit kong side kung hindi kita mahal. Nakangiting sabi niya. Ipinakikita ko lang ang ganong side ko sa mga taong mahal ko. Pero mas malala lang ipinapakita ko sa'yo. Dahil syempre sobrang mahal na mahal kita, Mrs. ko. Hindi ko alam kung swerte ba ako o malas. Natatawang ani ko. Pero alam mo, mahal din kita. Ayoko sana pero wala ring nagawa ang puso ko. Na-inlove yata sa pagiging siraulo mo eh. O sumuko na lang din kasi hindi ka na niya kinakaya. Baka umubra lang ang pagiging gwapo ko. Mahangin niyang saad. Limitless kasi yung kagwapuhan ko eh. Siraulo. Mahina ko siyang kinurot. Napatawa siya. I love you, Mrs. ko. Mahal na mahal ka ng asawa mong nananakal sa kama. Mahal din kita, tanda. Kahit pa ikaw ang pinaka nakakainis na tao sa mundo. Ngumiti ito bago ko halikan sa labi. Ayaw pang humiwalay sa halik ng mokong kaso hinilan na siya ni Daddy. Grabe ka makato ka ah. Maupo ka na at baka tuluyan kang rayumahin kapag sinuntok na kita. Masungit na sabi sa kanya ni Daddy. Inggit ka lang eh. Sagot ni Alfred sa kanya. Napailing na lang kami nang magsimula na naman silang magbangayan. Parang mukhang sila pa talagang magkakatuluyan. Alfred's point of view. Iba talaga kapag tumatanda na. Nirarayuma ka na talaga. Joke lang. Malakas pa kaya ako. Kaya ko pa nga ng 10 anak eh. Eh kung hindi nga lang masakit mga anak para sa mga babae, baka taon-taon kong anakan yung asawa ko. Eh kaso ayokong nakikitang nasasaktan yung asawa ko. Masakit din kaya para sa akin yun. Alfred, masakit ang balakang ko. Nakasimangot na sabi ni Roxy. Ang bigat ng anak mo. Palaging pinasasakit ang balakang ko. Napatingin ako sa tiyan niyang malaki na. Ang bilis lumaki ng tiyan niya. Sa isang iglap, ilang buwan na lang ay makikita na namin ang baby namin. Hihilutin ko na lang po ulit. Malambing kong tugon bago simulang hilutin ang balakang niya. Ang lusog kasi ni baby kaya medyo mabigat na. Parang ako. Nakangusong sabi ni Roxy. Tignan mo oh, ang taba ko na. Ang lapad ng mukha ko. Ang itim pa ng kilikili ko. Tapos ang pangit pa ng tiyan ko. Alfred, baka mamaya si Cynthia nang mahal mo. Mrs., sinabi ko na sa'yo, di ba? Normal lang na ganyan ang katawan mo. Normal lang na may discoloration ka at may mga stretch marks ka. Isa pa, hindi naman nababawasan ang pagmamahal ko sa'yo. Mas lalo pa nga kitang minamahal dahil sobrang strong mo. Ang hirap kayang magbuntis, di ba? Malambing kong saad sa kanya. Don't feel insecure, okay? Hinding-hindi ka mapapalitan sa puso ko. Promise yan. Oh, mahal na mahal talaga kita. Pumihit to paharap sa akin at niyakap ako ng mahigpit. I love you more, my missis. Hindi na ito sumagot kaya't hinaplos ko na lamang ang kanyang buhok. Maya-maya lamang ay mahina na itong humihili kaya't napatawa na lamang ako. Kailangan ko pang maglaban ng damit namin kaya kailangan kong bumangon. Nilagyan ko ng una ng likod niya para hindi siya mangawit.
Pagkatapos ay lumabas na ako ng kwarto at nagtungo sa likod bahay. Wala kaming maid ni Roxy dahil pareho naming ayaw. May pumupunta lang din dito tuwing Martes para maglinis. Gusto kasi naming dalawa ni Roxy na mas matuto pa sa buhay kaya kami na muna ang kumikilos. Pre, kamusta? Napalingon ako sa katabing bahay namin. Mababa lang ang bakod kaya't nakikita namin ang isa't isa. Eto, naglalaba dahil tulog si Mrs. Sagot ko. O ikaw, kamusta naman? Katutulog lang din ni Mrs. Hirap kasing makatulog sa gabi ang buntis. Kaya ngayon lang nakatulog. Tugon nito. Kaya ito, tigasin muna ako ngayong araw. Tigasin din ako Natatawang wika ko. Alam mo na, mahirap ang kinakaharap ng mga buntis kaya mas mabuting tayo munang kumikilos bilang pambawi na rin, ano? Sobra. Hindi naman naging boring ang paglalaba ko dahil sa kausap ko si Jaren. Halos sabay lang din kaming natapos sa paglalaba. Pagkatapos ko sa labahin, tinimpla ko naman ang buko juice ni Roxy dahil alam kong iyon ang una niyang hahanapin. Tapos na rin, sabi ko bago mag-unat-unat. Pumuesto ako sa sala para tapusin ang report ko sa kumpanya kaso nakatulog ako dahil sa sobrang gwapo. Nagising na lamang ako nang may humahalik sa akin. Nakangiting nagmulat ako ng mga mata pero agad napawi ang aking ngiti nang bumungad sa akin ng isang lalaki. Pre, ano bang problema mo? Napatayo ako. Hoy, joke lang! Biglang lumitaw si Roxy. Ako yung humahalik sa'yo. Trip lang kita kaya kinumbinsi ko si kuya na iprank ka. Ma'am, hindi na mauulit to Akala ko masasapak na ako Kinakabahang sabi ng lalaki. O sige po, alis na ako. Enjoy the pizza, ma'am. Nagmamadaling umalis si kuya. Napatingin naman ako sa asawa ko na masyadong kabado ang mukha. Sorry kung napalakas yung boses ko. Naalimpungatan kasi ako Mahinahon kong sabi sa kanya. At saka, kinabahan lang ako. Huwag mo nang uulitin yun Baka atakihin ng matanda mong asawa Natatawang tumango naman siya. Nag-order kasi ako ng pizza. Kumain na tayong dalawa. Kukuhanin ko lang yung buko juice. Oh, nakuha ko na yung BG na ginawa mo. Huwag ka na mag-alala. Nakangiting sabi niya. Tumango naman ako bago magsimulang kumain ng pizza. Birthday mo na pala bukas Anong plano? Tanong niya. Isa pa, magiging 10 taon ang tanda mo sa akin. Matanda ka na talaga? Okay na siguro sa akin ang simpleng celebration. Sagot ko. Siguro, i-invite na lang natin yung mga kaibigan at pamilya natin. How about gifts? Ano bang gusto mong gift? BJ. Nakangiting sagot ko. Lumingon naman to sa paligid. Ilang sandali lamang ay bigla niya akong pinatayo. O bakit? Takang tanong ko. Hindi siya sumagot. Napalunok ako nang simulan niyang baklasin ang sinturon ng pantalon ko. Nakaramdam agad ng pagsaludo ang alaga ko at pamamawis ng noo ko. Mrs. Tanging na ibulalas ko. Advance birthday gift. Nakangising saad niya. Napaungol na lamang ako nang mailabas niya ang alaga ko at simulang isubo. Nanlalambot ang tuhod ko at pakiramdam ko ay hihimatayin ako dahil sa sobrang sarap. Mrs. Napakapit ako sa kanyang buhok. Pakiramdam ko ay mababaliw ako nang isagad niya sa kanyang bibig ang alaga ko. Ramdam na ramdam kong mainit niyang lalamunan. Ilang sandali nga lang ay hindi ko na nakayanan. Tinanggal kong alaga ko sa kanyang bibig at mabilis na tumakbo sa banyo. Doon ko inilabas ang katas ko. Sarap! Hinihingal kong sambit. Masarap talaga, sabi ni Roxy na nakasunod pala sa akin. Nagmumugto bago ako halikan sa labi. Mrs., hindi ko naman inaasahan literal na BJ ang ireregalo mo sa akin. Buko juice lang naman ang hinihiling ko Natatawang anya ko. Ha? Napakurap-kurap ito. Pero wala nang bawian Worth it naman siya. Hinalikan ko siya sa labi. I love you, Mrs. Ikaw naman ang paliligayahin ng dila ko. Napatakip naman to sa kanyang mukha bago nagmamadaling maglakad. Natatawang napailing naman ako bago siya sundan. Roxy's point of view. Sino mag-aakala na ang babaeng hindi pinapayagang makalabas noon kahit pa 28 na happily married na ngayon.
Minsan napapaisip na ako na sobrang thankful ko kay Mommy. Kung hindi kasi dahil sa kanila, hindi magiging matigas ang ulo ko at hindi magtatagpo ang landas namin ni Alfred. Mommy! Napalingon ako sa batang umiiyak at tumatakbo palapit sa akin. Mommy! Niaway ako ng classmate ko! Agad ko naman siyang dinaluhan at binuhat. Sinong classmate yan? Anong ginawa niya sa'yo, ha? He took my baon po. Umiiyak nitong sumbong. Tapos he pulled my hair. He even said na ampun lang ako dahil sa balat ko po. May malaking balat kasi ang kaliwang mata ni Rovi. Hindi naman siya itim na balat. Pulang balat siya. Sinong classmate mo na yan, ha? Tanong ng kadarating lang na si Alfred. Sa lubong ang kilay nito at handa ng manuntok. Halika, pupuntahan natin yan. Hindi pwedeng may umaaway sa'yo. Kinuha niya sa akin si Rovi bago siya maglakad palabas. Sumunod naman ako sa mag-ama. Walking distance lang ang kindergarten school ni Rovi kaya't naglakad na lang kami. Ayun po siya oh. Tinuro ni Rovi ang matabang batang lalaki. May kasama tong lalaking mukhang bodybuilder. Kaya ba natin yan? Bulong ko kay Alfred. Kaya ko yan. Sagot niya bago maglakad palapit sa matabang batang lalaki. Hoy, bata, bakit pinaiiyak mo itong anak ko? Alam mo bang masamang mang-away ng girl ha? Bakit? Ano naman kung nang-away ang anak ko? Maangas na tanong ng lalaki. Ang akin lang naman, hindi niya dapat inaaway si Rovi. Sabi ni Alfred, bigla itong naging mahinahon. Tignan mo nga ang katawan ni Rovi oh. Anong laban niya dyan sa anak mo? Wala akong pakialam sa anak nyo. Pwedeng awayin nitong anak ko ang kahit na sino. Maangas na sabi ng lalaki. Anong pwede niyang awayin ng lahat ng gusto niya? Magulang ka ba talaga? Dapat dinidisiplina mo yung anak mo. Pangangaral ko sa lalaki. Lumapit sa akin tong si Macho Pangito. Siyempre kinabahan ako. Abay isang dakma lang niya sa leeg ko, literal na goodbye Philippines ako. Ang kinis ang festlock mo. Maarting sabi nito na may kasama pang pagpilantik na mga daliri. Anong sabon mo sa face? Gusto ko rin noon. Napanganga naman ako dahil sa inasta niya. Napakurap-kurap din kaming dalawa ni Alfred. Don't worry din, Mima. Pinagsabihin ko na itong Junakis ko. Sabi niya, magsasorry na nga eh. Go, magsorry ka ng tiyanak ka. Sorry. Nakangusong sabi ng batang lalaki. Inutusan lang po ako nung isa pa naming classmate. Kapag hindi ko raw po kasi ginawa, ako yung ibubulin nila. So Sisi, ano na? Anong sabon mo? Isa pa, anong sikreto mo para matagpuan ang gwapo at yummy mong asawa? Malantod na tanong nito. Hindi bagay sa kanya. Ang laki-laki ng katawan niya at bruskong-brusko siya pero ang landi ng boses niya. Oh, mukhang siya ka pa sa nangyayari ah. Napatawa siya. Ganito kasi yan. Isa akong syokla na gusto mapalapit sa boys. Ayun, naging tambay ako sa gym. Para lang mapalapit sa boys. Bigla akong nag-gym. Ang ending, naging ganito ako kamacho. About naman sa pagkakaroon ko ng anak. Malantod yung nanay niyan. Binetchin ako kaya't nabuo siya. Nategi ang mama niya kaya sa akin siya naiwan. Napatangu-tangu naman ako. Parang hindi ko natuloy siya kayang awayin. Ang strong niyang tatay. Basta, wag na lang ulit mauulit ang nangyari ah. Sabi ko, don't worry Sisi, magiging savior ng anak mo itong anak ko. Sabi nitong machong syokla. Tinuruan ko na ng mga moves panlaban nitong anak ko eh. Opo, pagtatanggol ko na po si Rovi. Sabi ng batang lalaki. Dadaganan ko po sila kapag inaway pa nila si Rovi. Tama yan, magpapakabait ka na ha. Saglit pa kaming nakipag-usap sa kanila bago umalis. Siyempre hindi na kami nakauwi agad. Nag-aya agad si Rovi na mag-milk tea. Hay Diyos mio, sira na naman ang diet ko nito. Mommy, friends na kami ni Chochoy. Sabi ni Rovi. Si Chochoy ay yung anak ng machong syokla. Palagi ko na po siyang bibigyan ng baon ko. Very good yan anak. Sagot ko. Basta kapag may nang away sa'yo, gumanti ka ha.
Huwag kang papayag na magpapaape. Mrs., magsumbong lang, sabi ni Alfred. Pero kapag sumusobra na talaga agad, hampasin mo ng pencil case sa mukha. Hindi pwedeng hindi ka gaganti. Mommy, Daddy, that's bad po, sabi ni Robbie. Buti pa itong anak namin alamang mabuti sa masama. Ang sabi ni Lolo, hampasin lang sila ng upuan. Binabawi ko ng sinabi ko, pamilya talaga kami ng mga brutal. Nag-take out na lang kami ng milk tea at pizza. Nag-aya kasi bigla si Robbie sa bahay ng mga lolo niya. Kabilang kanto lang naman kaya hindi sobrang layo. Nang makarating kami doon, mabilis na tumakbo si Robbie palapit kay Daddy. Daddy! Masayang sabi ni Alfred at tumakbo rin palapit kay Daddy. Tadyak naman ang sumalubong sa kanya. Napailing na lamang ako bago lapitan si Mommy. Pasalubong po ng apo nyo, sabi ko bago ilapag ang milk tea at pizza. Kain ka na, Mommy. Thank you, anak. Nakangiting Anya. Kamusta na po kayo ni Daddy rito? Kapag naiinip po kayo, punta lang po kayo sa bahay namin. Nakangiting sabi ko. Palagi pa naman po kayong hinahanap ni Robbie. Walang ibang bukang bibig kung hindi lolo't lola niya. Parang ikaw lang din noon. Natatawang sabi ni Mommy. Dahil sila mama ang nagpalaki sa'yo, palagi mo silang hinahanap. Umiiyak ka ng madaling araw kasi hinahanap mo sila. Titigil ka lang kapag napagod ka o kaya pupuntahan ka nila. Magkapareho kayo ni Robbie. Medyo naaalala ko nga po, Ma. Natatawang sabi ko pa. Nakakamiss nga po yung time na yon. Namimiss ko na rin po yung time na baby niyo ako ni Daddy. Pero alam kong masaya ka sa buhay mo ngayon. Nakangiting sabi ni Mommy. Alam kong masaya ka dahil natagpuan mo ang lalaking magmamahal sa'yo ng totoo. At nagpapasakit din po ng ulo ko. Natatawang sabi ko. Pero Mommy, forever baby niyo pa rin ako kahit may asawa at anak na ako Mahal na mahal ko po kayo ni Daddy. Mahal ka rin namin, Roxy ko. Maya-maya nga lamang ay lumapit na sa amin sila Daddy. Ang dami agad dinadaing ni Alfred dahil binugbog na naman siya ni Daddy. Mrs., ang brutal sa akin ni Daddy, sabi ni Alfred. Binubugbog niya ang gwapong asawa mo. Palibasa, nirarayuman na kasi siya. Alam kong gustong murahin ni Daddy si Alfred pero hindi niya lang magawa dahil buhat niya si Robbie. Hay nako, paghiwalayin muna nga natin ang dalawang may sira, sabi ni Mommy bago tumayo. Doon muna kami sa loob, sosolohin muna namin itong si Robbie. Tumangulang ako. Nang mawala sila Mommy sa paningin namin, mabilis na yumakap sa bewang ko si Alfred. Ihahanda ko na mamaya yung salon pass. Alam kong sasakit na naman ang katawan mo sabi ko kay Alfred. Ikaw naman kasi, wala kang alam na ibang gawin kung hindi ang asarin si Daddy. Ayoko lang mawala ang closeness namin, sagot ni Alfred. Isa pa, ang sarap kaya niyang asarin. Nakakatuwang tignan yung hairline niya. Huwag mo ngang ibuli si Daddy. Nakalimutan mo yatang daddy's girl ang asawa mo. Sita ko sa kanya. Sorry na po. Malambing niyang saad. Manang-mana sa'yo si Robbie. Pareho kayong daddy's girl. Daddy's girl. Nanlaki naman ang mga mata niya dahil sa sinabi ko. Ayan na, may dragon na namang magagalit. Oo nga pala baka buntis ako. Delayed kasi ako Nakangiting sabi ko sa kanya. Kaya kung ano man ang panggigigil mo na yan, ilabas mo na, Daddy. What the? Sumubsob ito sa leeg ko at kinagat yun. Pwede naman nating iwan si Robbie rito, di ba? Uwi muna tayo saglit. Sabihin mo, mapuputulan tayo ng kuryente at kailangan ng tao sa bahay. Hindi maniniwala sa akin si Daddy. Mabilis tong tumayo. Ako na magsasabi. Pumasok to sa loob at ilang minuto lamang ay nakangiting lumabas ito. Nilapitan ako nito at walang kahirap-hirap na binuhat. Hoy! Anong mapuputulan? Ako ang nagbayad ng kuryente niyo last month. Sigaw ni Daddy. Thank you, Daddy! Sigaw lang ni Alfred bago nagmamadaling lumabas. Naririnig pa namin ang sigaw ni Daddy pero deadma lang itong si Tanda. Inuto ko si Robbie kaya marami-rami tayong oras, sabi ni Alfred. Ipapakita ko sa iyo kung gaano kabagsik sa kamang iyong Daddy number 2.
Natatawang napailing na lamang ako bago sumandal sa kanya. Oh, I'm so lucky to marry this man. Wakas.